Sa isang nag-aapoy na tanghali sa Cubao, Quezon City, ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng usok mula sa mga jeepney, ng matamis na barbecue na niluluto sa bangketa, at ng pawis ng libu-libong taong nagsisiksikan sa kahabaan ng EDSA. Ang ingay ay nakabibingi, isang simponya ng mga busina ng sasakyan, ng sigaw ng mga nagtitinda ng tubig at yosi, at ng rumaragas ang tren ng EV sa itaas. Sa gitna ng magulong tanawing ito, isang pulis na nagngangalang AC Isaberto Vargas ang nakatayo na parang isang buitre, ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Ang kanyang uniforme ay medyo luma na, at ang kanyang tiyan ay bahagyang umuumbok, isang testamento sa maraming taon ng pagiging kampante sa kanyang kapangyarihan. Kilala si Berto sa lugar na iyon, hindi dahil sa kanyang katapangan, kundi sa kanyang reputasyon bilang isang tikotong copy, isang buhaya sa kalsada na nabubuhay sa pangungolekta ng tilagay, mula sa mga ordinaryong mamamayan na nagkakamali sa kanyang teritoryo. Sa kabilang banda ng kalsada, isang dalaga ang payapang naglalakad. Ang kanyang itim na buhok ay mahaba at umaalon hanggang sa kanyang baywang, at ang kanyang mga mata ay may angking kahinahunan, ngunit ang bawat hakbang niya ay may bigat at tiwala sa sarili. May dala siyang isang maliit na itim na backpack. Sa unang tingin, mukha siyang isang ordinaryong estudyante o batang propesyonal na pauwi mula sa trabaho. Ngunit sa ilalim ng kanyang simpleng kasuotan, si Elena Reyes ay hindi isang ordinaryong sibilyan. Siya ay isang tenyente sa Philippine Army, isang miyembro ng piling unit ng Scout Rangers, isa sa mga pinakamatikas at kinatatakutang sundalo sa bansa. Kasalukuyan siyang nasa isang classified na misyon, nakabihis sibilyan upang magmasid sa isang high-traffic area bilang bahagi ng isang operasyong paniktik laban sa terorismo. Nakita ni AC Isa Vargas si Elena mula sa malayo. Isang ngiting mapanlait ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, isa lamang itong dalagita, madaling takutin at perpektong target para sa kanyang pang-araw-araw na kita. Bago pa man makalapit si Elena, hinarang na niya ang isang trooper ng jeep na sandaling huminto para magbaba ng pasahero. "Hoy! Bawal magbaba dyan. Obstruction ka," sigaw ni Vargas, ang boses niya ay mayabang. Ang matandang trooper ay nagmamakaawa, "Naku, sir, saglit lang po." Ngunit hindi nakinig si Vargas. Sa huli, pagkatapos ng ilang minutong pananakot, iniabutan ng trooper ang pulis ng ilang lukot na pera, at saka lamang ito pinalampas. Ibinulsa ni Vargas ang pera, at ang kanyang atensyon ay muling nabaling kay Elena na papalapit na. Mayabang siyang humakbang patungo sa dalaga. "Miss? Teka lang," utos niya. Huminto si Elena, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay hindi nagbago. Itinuro ni Vargas ang isang motorsiklong nakaparada malapit sa bangketa. "Yang motor mo, illegal parking. Labag sa batas yan," akusa niya, kahit na halatang halata na si Elena ay naglalakad lamang at walang kinalaman sa sasakyan. Tumingin si Elena sa pulis, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Itinaas niya ang isang kilay. "Pasensya na po, sir, pero naglalakad lang po ako." "Hindi po akin yan," sagot niya ng may paggalang ngunit may diin. Ngunit hindi nasisiyahan si Vargas. Para sa kanya, ang pagtanggi ay isang hamon. Lumapit pa siya, ang kanyang presensya ay nagbabanta, ang amoy ng alak ay bahagyang sumisingaw mula sa kanyang hininga. "Aba, sumasagot ka pa? Kung nagmamadali ka, edi ayusin na lang natin to. 1,000 piso lang tapos ang usapan. Para hindi na tayo magkaaberya." Ang mga taong dumaraan ay nagsimulang mapansin ang komprontasyon. Ang ilan ay bumagal sa paglakad, nagbubulungan. Ang iba ay umiwas, alam na ang modus operandi ni Vargas. "Nako, yan na naman si Berto," bulong ng isang nagtitinda ng sigarilyo sa kanyang katabi. "Kawawa naman yung babae." Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso, ang kahinahunan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon na tanging ang mga dumaan sa matinding pagsasanay militar ang nagtataglay. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ito ang uri ng arogansya na kinamumuhian niya, ang pag-abuso sa kapangyarihan laban sa mga walang kalaban-laban. "Sir, wala po akong ganyang kalaking pera. Pero kung gusto nyo, maaari naman nating ayusin ito sa ibang paraan," sabi niya ng mahinahon.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad na hindi inaasahan ni Vargas. Tumawa ng malakas ang pulis. Ibang paraan? Anong ibig mong sabihin, Ineng? Itinaas niya ang kanyang baba, isang kilos ng purong paghama. Baka gusto mong sumama sa presinto para magpaliwanag? Hindi na nagsalita pa si Elena. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay kumilos ng may disiplina at bilis na nakamamatay. Ang kanyang kanang paa ay umikot sa hangin, isang perpektong roundhouse kick na hindi nagmula sa lakas ng hita, kundi sa lakas ng kanyang balakang, isang teknik na paulit-ulit na itinuro sa kanya sa kampo. Ang sipa ay tumama ng buong lakas sa tagiliran ni Vargas, sa bahaging walang proteksyon ng kanyang bulletproof vest. Isang malutong na tunog ang narinig na sinundan ng isang pigil na ungol mula sa pulis. Si Isaberto Vargas ay bumagsak sa sementadong bangketa na parang isang sako ng bigas, ang hangin ay sapilitang lumabas mula sa kanyang mga baga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at sakit, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga tao sa paligid ay natigilan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa hangin. Walang sinuman ang makapaniwala na ang dalagang mukhang mahinhin ay kayang magpatumba ng isang matipunong pulis sa isang iglap lamang. Diyos ko po, sigaw ng isang babae habang tinatakpan ang kanyang bibig. Nakita niyo iyon? Ngunit si Elena ay kalmadong nakatayo lamang, ang kanyang postura ay tuwid, habang tinititigan ang pulis na ngayon ay gumagapang sa sakit sa sahig. Sinubukan ni Vargas na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila naparalisa ng sakit. Imposible to, ungol niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa matinding kahihiyan sa harap ng publiko. Yumuko ng bahagya si Elena, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Vargas. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, at ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sir, wag niyo nang susubukang manghiya at mang-abuso ng ibang tao. Ang ginagawa niyo ay isang malaking kasalanan sa sinumpaan niyong tungkulin. Sa paligid, ang pagkabigla ng mga tao ay napalitan ng pagkilos. Ang mga smartphone ay nagsilabasan. Ang ilan ay nagsimulang mag-record, ang iba ay nag-livestream sa Facebook. Maya-maya, may mga pumalakpak, humahanga sa katapangan ng dalaga. Ang tensyonadong eksena ay naging isang pampublikong panoorin. Sa gitna ng kaguluhan, isang estudyante ang nagtanong, "Sino ka ba talaga, ate? Bakit ang galing mo?" Mumiti lamang si Elena ng mahiwaga. Habang siya'y tumatalikod, bahagyang nahawi ang strap ng kanyang backpack, at sa isang saglit, isang maliit na patch na maisagisag ng bungo at sandang, ang simbolo ng Scout Rangers, ay sumilip. Kakaunti lamang ang nakapansin, ngunit sapat na iyon para magsimula ang mga haka-haka. Si Vargas, na nakahiga pa rin sa sahig, ay natigilan. Ang takot ay gumapang sa kanyang sistema nang makilala niya ang simbolo. Ngayon niya lang napagtanto, ang babaeng itinuring niyang madaling biktima ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang sundalo. Sa di kalayuan, umalinggaw ang sirena ng isang patrol car. Dalawang unipormadong pulis ang mabilis na dumating, ngunit natigilan sila nang makita ang kanilang kasamahan na nakahando sa isalupa at ang babaeng kalmadong nakatayo sa tabi nito. Nag-atubili silang lumapit, naguguluhan at marahil ay natatakot. Tiningnan sila ni Elena ng isang tingin na nagsasabing, "Huwag kayong makialam." Ang mga tao ay lalong nagkumpol, ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa bawat kilos. Ang video ay mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga pamagat ay nagsulputan sa iba't ibang platform, viral. Kotong sihi, tumbado si isang sipa ng magandang babae, at di nagtagal, breaking, babae nagpatumba pulis, isa palang Scout Ranger. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa likod ng sipang iyon na yumanig sa Cubao, mayroong mas malaking kwento tungkol sa misyon ni Elena at kung paano ang isang insidenteng ito ay magiging isang lindol na iayanig sa buong hanay ng kapulisan. Ilang minuto lamang matapos bumagsak si Isa Vargas, ang kahabaan ng EDSA ay naging sentro ng atensyon. Ang mga tao ay patuloy sa pagre-record, ang ilan ay sumisigaw ng suporta para kay Elena, at ang video ay mabilis na nag-viral sa Facebook at TikTok. Ang mga live comment ay bumuhos, "Idol ka namin, ate, dapat lang sa mga pulis na abusado yan, sino siya? Ang tapang niya."
Samantala, ang mga pulis na kararating lang ay nagtipon-tipon, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang kanilang kasamahan ay nasaktan, ngunit ang sitwasyon ay delikado. Ang babae ay kalmado at ang buong publiko ay nanonood. Isang mas senior na pulis, isang police captain na nagkataong nagpapatrolya sa lugar, ang lumapit ng may pag-iingat. Miss, anong nangyayari dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay otoritatibo ngunit maingat. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Sir, sinita ko lang po ang isang kasamahan ninyo na si Kai na nangungutong sa mga sibilyan. Ayaw ko po ng gulo, pero nang ako ay kanyang binastos at tinangkang puwersahin, kinailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Isa sa mga bagitong pulis, na gustong magpakitang gilas, ay sinubukang hawakan si Elena sa braso para ihiwalay sa Effie. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, kumilos si Elena. Hindi siya umatake, ngunit ang kanyang katawan ay agad na pumasok sa isang defensive stance, ang kanyang mga paa ay bahagyang nakabukaka, ang kanyang mga kamay ay handa, at ang kanyang tingin ay nakapako sa pulis. Ito ay isang postura na nagpapakita ng disiplina at kahandaan, isang bagay na natutunan niya sa libu-libong oras ng pagsasanay. Muli, ang mga pulis ay napaatras, nagulat sa kanyang profesionalismo. Hindi nagtagal, umabot na ang balita sa Camp Crame, ang pambansang himpilan ng Maging ang ilang opisyal na account ng pulisya sa social media ay nagsimulang makatanggap ng mga tanong tungkol sa viral na video. Ang mga netizen ay walang tigil sa pag-espekula. May mga humanga sa kanyang katapangan, ngunit mayroon ding ilang nagpahayag ng pag-aalala sa paggamit niya ng dahas. Sa kabilang banda, ang pagkakakilanlan ni Elena ay unti-unti nang nabubunyag. Isang netizen na may matalas na mata ang nakakuha ng malinaw na screenshot ng patch sa kanyang bag. Ipinost niya ito na may caption, "Guys, hindi ba't logo ito ng Scout Rangers ng Philippine Army?" Mabilis itong kumalat. Ang tsismis ay naging kumpirmadong balita. Ang magandang babae na nagpatumba sa aroganteng pulis ay isang sundalo mula sa isang elite unit. Agad na ipinatawag ng hepe ng presinto si Isa Vargas. Habang dinadala sa istasyon, ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa kahihiyan. Sa interrogation room, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. "Sir, hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong ipatupad ang batas." Ngunit ang investigador ay tumitig sa kanya ng masama. "Ipatupad ang batas? Anong batas ang nagsasabing mangikil ka ng pera mula sa mga sibilyan? Sinira mo ang pangalan ng buong organisasyon." Samantala, si Elena, na ang pagkakakilanlan ay trending na sa buong Pilipinas, ay nanatili sa lugar. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang commanding officer sa Fort Bonifacio. "Lieutenant Reyes, umalis ka na dyan. Ngayon din. Huwag ka nang magbigay ng anumang pahayag. Bumalik ka sa base." Ngunit bago siya umalis, lumingon siya kay Vargas, na inaalalayan na ng kanyang mga kasamahan. Tinitigan niya ito at sinabi, "Tandaan mo ito. Ang uniforme ay simbolo ng serbisyo, hindi ng pribilehiyo. Ang taong bayan at ang sandatahang lakas ay laging magbabantay." Napayuko na lamang si Vargas, puno ng takot at pagsisisi. Sa social media, ang video ay umabot na sa milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang oras. Ang hashtag na babaeng Scout Ranger at Kotongkop Tumba ay naging numero 1 sa trending topics. Ang mga komento ay bumaha, ito ang tunay na Darna. Hindi lang maganda, may paninindigan pa. Sana lahat ng abusadong opisyal makatikim ng ganyan. Saludo kami sayo, ma'am. Ngunit sa likod ng pagbubuni ng publiko, ang ilang matataas na opisyal ng AFI ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Ang insidente ay isang sampal sa kanilang institusyon. Agad silang nagplano ng mga hakbang para ayusin ang pinsala, parehong para parusahan ang nagkasalang pulis at para maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa kabilang dako, pagbalik ni Elena sa kanyang kampo, sinalubong siya hindi ng sermon, kundi ng tahimik na paghanga mula sa kanyang mga kasamahan. Sa isang pribadong briefing, binigyan siya ng kanyang general ng isang simbolikong pagkilala sa kanyang katapangan. "Ginawa mo ang tama, Lieutenant, ngunit mag-ingat ka. Ang ginawa mo ay nagbukas ng isang kahon ng Pandora." Nanatiling mapagkumbaba si Elena. "Ginampanan ko lang po ang aking tungkulin bilang isang sundalo at isang mamamayan, sir."
Ang hindi alam ng marami, ang insidenteng ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago. Maraming mga tiwaling opisyal sa iba't ibang ahensya ang nagsimulang mangamba. Samantala, ang mga mamamayan ay nagkaroon ng bagong pag-asa na mayroong mga tagapagtanggol na handang manindigan para sa tama kahit walang kompromiso. At si Elena Reyes, ang Scout Ranger na naging viral, ay magiging isang simbolo ng katapangan na mahirap malimutan. Lumipas ang ilang araw matapos ang viral na insidente, at ang alinggango nito ay patuloy na naramdaman sa buong kapuluan. Sa loob ng Camp Crame, ang tensyon ay halos mahahawakan mo sa kapal. Ang video ni Elena ay naging isang pambansang usapin, nag-aapoy ng mga debate hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa loob mismo ng mga ahensya ng gobyerno. Si Isaberto Vargas, na dati hari ng kanyang maliit na kaharian sa Cubao, ay nahaharap ngayon sa isang bagyo ng internal na investigasyon. Ang mga kasamahan niya sa presinto ay umiiwas sa kanya, ang iba ay tumitingin ng maihalong awa at pandidiri. Ang kanyang mga superior ay walang awa sa kanilang pagdidisiplina. Ipinatawag siya sa isang internal affairs hearing. Sa loob ng isang maliit na silid, kaharap ang tatlong matataas na opisyal, pinagsabihan siya ng matindi. Ang pag-ugali mo, Vargas, ay isang kanser sa aming hanay. Dinungisan mo ang imahe ng libu-libong matitinong pulis na nagbubuwis ng buhay araw-araw, sabi ng isang koronel, ang kanyang boses ay dumadagundong. Sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang kanyang sarili, pero, sir, sinusunod ko lang naman po ang sistema. Ang kanyang sagot ay lalo lang nagpagalit sa mga opisyal. Sistema? Anong sistema? Ang sistemang bulok na gusto na naming baguhin. Tandaan mo ito, Vargas, ang ginawa mo ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang krimen. Samantala, si Elena ay bumalik na sa kanyang regular na gawain, malayo sa mata ng publiko. Ngunit ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng marka. Sa social media, ang mga netizen ay hindi pa rin tumitigil. Nag-organisa sila ng mga online petition na humihiling ng mas mabigat na parusa para kay Vargas at ng reforma sa Ang bawat post tungkol sa kanya ay umani ng libu-libong reaksyon. Sa kabilang panig, ang ilang pulis ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang. Nagkaroon ng hindi opisyal na memo sa mga presinto na mag-ingat sa pakikitungo sa mga sibilyan. Ang takot na makatapat ng isa pang Elena Reyes ay naging isang biro, ngunit maihalong katotohanan. Ilang opisyal ng AAC ang nagsagawa ng mga press conference upang pakalmahin ang sitwasyon, ipinapangako ang mabilis na aksyon at ipaglilinis sa hanay. Ngunit ang tiwala ng publiko ay nasira na. Sa gitna ng lahat ng ito, si Berto Vargas ay nagbago. Ang dating mayabang na pulis ay naging anino ng kanyang sarili. Nakayuko siyang naglalakad sa kampo, iniiwasan ang tingin ng lahat. Kahit sa labas, kapag may dumaraang sibilyan, isang pilit na ngiti na lang ang kanyang naisusukli. Ang kanyang reputasyon ay durog, at ang kanyang karera ay nasa binggit ng pagbagsak. Sa kabilang dako, si Elena ay naging isang hindi sinasadyang bayani. Ang mga ordinaryong mamamayan na dati takot sa mga abusadong pulis ay nagkaroon ng bagong lakas ng loob. May mga nag-post ng kanilang sariling mga kwento ng pangungutong, na inspire ng katapangan ni Elena. Ang simbolo ng Scout Rangers ay naging isang meme ng key instant justice at women empowerment. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang ilang paksyon sa loob ng EHI, na pakiramdam ay napahiya, ay nagsimulang magplano ng paraan upang mabawasan ang positibong imahe ng militar sa mata ng publiko. Gusto nilang tiyakin na ang insidenteng ito ay hindi magiging isang e-president na ang militar ay maaaring makialam sa gawain ng pulisya. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang institusyon ay tahimik na tumitindi. Sa Fort Bonifacio, binigyan si Elena ng isa pang briefing ng kanyang commander. Malawak ang naging epekto ng ginawa mo, Lieutenant. Pinupuri ka ng publiko, pero tandaan mo, ang papuri ay maaaring maging isang tabak na may dalawang talim. Manatili kang alerto. Maraming direksyon ang maaaring pagmulan ng pressure. Laging maging propesyonal at huwag magpapadala sa anumang provokasyon. Tumango si Elena. Naunawaan niya na ang kanyang misyon ngayon ay hindi na lamang tungkol sa seguridad ng bansa, kundi pati na rin sa pagharap sa isang komplikadong politika sa pagitan ng mga unipormadong serbisyo. Araw-araw ang tensyon ay tumataas.
Ang publiko ay sumisigaw para sa hustisya. Si Vargas ay nahaharap sa tiyak na kaparusahan. At si Elena, ang babaeng nasa sentro ng lahat, ay nananatiling isang simbolo. Lahat ng mata ay nakatuon sa iisang tanong. Sa huli, sino nga ba ang tunay na nagpapatupad ng batas at katarungan sa bansang ito? Ang insidenteng ito ay nagsimulang humubog ng isang bagong naratibo na ang tunay na katapangan ay maaaring magmula kahit kanino, kahit sa isang babaeng mukhang mahinhin, ngunit sa loob ay nag-aalab ang apoy ng isang mandirigma. Ilang linggo matapos ang insidente, unti-unting humupa ang bagyo, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Si Isaberto Vargas ay formal ng sinampahan ng kasong administratibo at kriminal. Matapos ang mabilis na paglilitis, napatunayan siyang nagkasala. Ang parusa ay mabigat, dismissal from service, pagtanggal sa lahat ng kanyang benepisyo, at habambuhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang balita ay inilathala sa lahat ng pangunahing pahayagan, isang malinaw na mensahe sa lahat ng mga nagbabalak na sumunod sa kanyang mga yapak. Si Elena Reyes, ang babaeng naging sentro ng atensyon, ay bumalik na ng tuluyan sa kanyang tahimik na serbisyo. Ngunit sa mata ng publiko, siya ay nananatiling isang alamat, isang simbolo ng katapangan, disiplina, at integridad. Ang paggalang ng mga mamamayan sa institusyon ng militar ay lalong lumalim dahil ipinakita ng kanyang kilos na mayroong mga handang manindigan para sa katarungan, anuman ang panganib. Sa social media, ang hashtag na babaeng Scout Ranger ay paminsan-minsan pa ring lumalabas. Ang video ng kanyang sipa ay naging isang iconic clip na madalas ay share bilang paalala laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga netizen ay gumawa ng mga artwork, comics, at meme na nagpupuri sa kanyang katapangan. Naging inspirasyon siya sa marami, lalo na sa mga kabataang babae. Sa loob ng ang insidente ay naging isang mapait, ngunit mahalagang aral. Ang pinakamataas na opisyal ay nag-utos ng malawakang key values reorientation para sa lahat ng miyembro ng kapulisan. Huwag na huwag ninyong gagamitin ang inyong posisyon para mang-api ng mamamayan, mariing paalala ng ex-chief sa isang pangkalahatang pagpupulong. Ang kaso ni Vargas ay isang pambansang leksyon. Huwag na nating hayaang maulit pa. Samantala, si Elena ay tumanggap ng isang formal na parangal mula sa hukbong katihan ng Pilipinas, ngunit ginawa ito sa isang pribadong seremonya, malayo sa media. Nanatili siyang mapagkumbaba. Sa isang maikling talumpati sa harap ng kanyang mga kapwa-sundalo, sinabi niya, "Ginawa ko lang po ang aking tungkulin na protektahan ang kapwa ko Pilipino at ipagtanggol ang tama. Bawat isa sa atin ay may karapatang tratuhin ng may dignidad at respeto." Sa mga lansangan ng Cubao at sa iba pang bahagi ng bansa, mayroong bagong pakiramdam ng kapanatagan. Ang mga taong dati takot harapin ang mga aroganteng opisyal ay nagkaroon ng kumpiyansa, alam na hindi sila nag-iisa. Ang mga bata at kabataan ay nagsimulang tingalain ang mga sundalo, hindi lang bilang mga mandirigma, kundi bilang mga tagapagtanggol ng karaniwang tao. Ang insidenteng ito ay nagbukas sa mata ng marami. Ang katapangan ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng paninindigan, sa integridad, at sa moral na tapang na itama ang mali. Ipinakita ng dalagang mukhang mahinhin na ang isang tunay na sundalo ay maaaring maging bayani ng taong bayan nang hindi gumagamit ng labis na dahas, at ang bawat pagkilos laban sa kawalang katarungan, gaano man kaliit, ay laging maaalala. Ang abalang kalsada ng EDSA ay naging isang tahimik na saksi sa katapangan ng isang babaeng Scout Ranger. Ang viral na video ay mananatili sa internet, ngunit ang pinakamahalaga, ang hustisya ay naipatupad. Ang tiwaling pulis ay nagbayad sa kanyang kasalanan, at nakita ng lipunan ang isang buhay na halimbawa na ang tapang at integridad ay kayang baguhin ang lahat. Ang kwento ay nagtapos sa isang makapangyarihang mensahe. Ang tunay na katarungan ay nagmumula sa katapangan na